Mga kapanalig, welcome sa programang Usapang KKK. Kalusugan, kagalingan, at kagandahan. Ako po si Ivy at kasama natin si Dr. Irene Lim. Para po sa inyong mga katanungan, maaari po kayo mag-text sa 0918-837-4827, 0925-896-1689, at 0917-810-6169. Para po sa may mga YouTube at Facebook, pwede nyo po hanapin si Doc. Type nyo lang po ang Dr. Irene Lim. Gandang hapon, Doc. Magandang hapon pong muli sa inyong lahat at welcome po sa ating talakayan sa Usapang KKK. Ang inyo pong lingkod, si Dr. Irene Lim, ang magbibigay na naman po sa inyo ng panibagong kaalaman. And always remember that knowledge is power. Ligtas ang may kaalaman. And when you lose your health, you will lose everything. Paki-like, share, and subscribe po. I-type nyo lamang ang Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook. Ang tatalakayin po natin sa hapong ito ay tungkol po sa urinary tract infection or UTI. So, pare-pareho hong UTI pero magkakaiba ho ang level ng UTI. Kasi depende sa ang part ng ating urinary tract napunta yung mikrobyo. So, of course, from the top, we have our 2 kidneys. Pababa ho yan sa dalawang ureter, left and right. Then, urinary bladder, kung saan po naiimbak ang ihi. Pag napuno na ho yun, makaka-feel na tayo ng urge to urinate. Then, yung labasan na ho ng ihi, which is the urethra. Ang pinaka-common hong UTI is doon lamang ho sa urethra, sa ibaba lamang. So, yan nga ho yung sinasabi natin na mas prone ho sa UTI ang kababaihan dahilan sa mas maikli po ang ating urethra, 1.5 inch lamang, inches. While ang sa male, 8 inches and above. So, mas mahaba ho, mas matagal ho silang mapasok ng germs. Unlike sa women, napakaikli ho, kaya sandali lang ho may UTI na ang babae, paulit-ulit. And so urethra, pag umakyat ho yan sa, ang tawag ho urethritis. Pag umakyat ho yan sa urinary bladder, we call it cystitis. And pagka umakyat ho sa kidney, so we call it pyelonephritis. Now, ang merong fever and chills pag nandito ho sa pyelonephritis, pag umabot ho sa kidney. And yan din ho ang pinaka-bad kasi pagka paulit-ulit na yung pyelonephritis na yan, of course magkakaroon na ho ng scarring sa ating kidney kasi ang kidney nating soft tissue lang ho yan, no? So, magpepeklat, pag marami na hong area yung may peklat, hindi na ho yan. Para hong cirrhosis of the liver, hindi na ho yan makaka-function ng maayos. So, it may lead to what? CKD. Yung recurrent UTI ho, may lead to dialysis. So, kaya ho, wag niyo hong i-overlook o wag ninyong pagwalang bahala ang pagkakaroon ng UTI na palagi na lang kayong may UTI. Pwede ho kayong mag-end up ng dinadialysis dahil sa sirang kidney. So, minsan ho, ang kadalasan kasi, bibigyan kayo ng oral antibiotic, napakaikli ho, 7 days, di ho nasisimot, then after a month, meron na naman ho kayo uling UTI, bibigyan na naman ng ibang antibiotic, then ganun din ho kaikli. Marami ho kaming pasyenteng ganyan, yung isa nga din pa sa Lyceum kami ho ang nakagamot ng kanyang paulit-ulit na cystitis sa urinary bladder because ang ginamit ho namin is what? Injectable antibiotic. Tatandaan nyo ho, napakalaki ng difference ng oral iniinom sa injectable. Kasi ho, ulitin natin, ang oral antibiotic ho, pagdaan ho niyan sa digestive system, 40% ho ng gamot, wala na ho, nasira na ng mga digestive enzyme. And it is only 60% ang nakakarating ho sa ating body to fight infection. So isipin mo yung 500 milligrams, kung yung 40% na wala, 60% na lang, hindi na ho 500 milligrams yan. 360 milligrams na lamang po yan, hindi ba? So, underdose po
kumbaga mas kaunti yung panlaban mo, sundalo mo, kaysa ho doon sa kalaban. So, when it comes to labanan during infection, ano ho yan? Masinsinang labanan ho yan. Kaya nga, ibinabawal naming mga doktor yung wala sa oras na antibiotic, yung underdosage, yung pinuputol-putol, kasi nagkakaroon ng chance na mag-multiply and mag-mutate yung mikrobyo and yung puputulin, hindi na itutuloy because the patient feels better. Yan ho kasi ang nakaka-produce ng mga resistant strain. Now, yung mga ginagawang ho yan ng tao, lahat ho tayo kahit yung hindi gumawa, maaapektuhan. Why? Kasi yung mapoproduce na strain noon, dahil lang dun sa halimbawa, 3 araw lang hininto na ni patient A yung antibiotic, 3 days lang. Yung mapoproduce nung resistant strain, yun ang nakahawa kay patient B. So si patient B, kahit hindi pa ho uminom nung gamot na ininom ni patient A, hindi na ho tatalab sa kanya yung gamot ni patient A because resistant strain na nga ho doon sa pinutol ni patient A na 3 araw lang ininom. So, yung resistance sa nagagawang newly strain, kahit first time lang iinom ng pasyente, resistant na ho doon. Dahilan lamang sa ginawa ng isang pasyente na pinutol-putol ho ang pag-inom ng gamot na hindi ho nasimot. Kasi alimbawa, 100 yung mikrobyo, napatay yung pa lang, 40%, may 60 pa. Yung 60 hong natirang yun, dadami ho yun uli. So, magmumultiply o iiba pa yun ng forma. Mag-mutate ho siya. Kaya ho ngayon, kahit na yung azithromycin na napakatapang at napakamahal ng branded, 3 days lang ho ang inuman yan. Kahit ho sa simpleng ubot sipon, hindi na ho tumatalab. Why? Inabuso na ho ng tao. So, kaya ngayon, isa sa restriction na ginagawa is what? Hindi na ho pwedeng bumili ng antibiotic nang walang reseta. Kasi nga ho, may mga pasyente pa hong ginagawang candy ang ampicillin at amoxicillin. What do I mean by ginagawang candy? Bibili ho isang piraso. Halimbawa, isang pirasong mefenamic acid. Sasabayan nila ng isang pirasong antibiotic. Tapos na. Imagine niyo ho, may germs na yun. Anong mangyayari sa isang piraso? Tatawanan lang ho tayo ng mikrobyo noon. And lalo na ho ngayon, after the pandemic, masyado na hong maraming strain kay bacteria, kay virus na nag-mutate, sari-saring strain. Kaya ho ngayon, hindi na ho masyadong effective ang oral and at the same time, napaka-iikling days ng treatment ng antibiotic. Ang 7 days po ngayon ng antibiotic, tatawa lang sa'yo ang germs kahit 10 days, kahit 14 days. Dahilan ho sa napuputol, nauudlot, wala hong sa oras na pag-inom ng antibiotics. Now, pagka ho kasi injectable, so 100% mapapakinabangan ho ng body. Kasi, diretso na ho yun sa blood, diretso na sa cells. So, wala hong resistance na nangyayari. And, mas nakaka-penetrate ho 100% ang injectable kumpara ho sa oral. Pagka yung mga remote areas, mga sulok-sulok ng ating body, mas naaabot ho yan ng injectable. So, marami ho kaming pasyente na first day, kahit first day lang ho ng injectable antibiotic, alam niyo ho, very dramatic ang response ng pasyente. So, yung isang pasyente nang hihina, may anal itch, marami pa ho siyang complaint. Alam niyo, first day pa lang ho, na-conquer na ho lahat ng symptoms. Yung pasyente ho kanina, may pneumonia, difficulty of breathing, hindi ho makalakad dahilan nga ho yung kanyang manas hanggang abdomen. So, after ho ng first session, injectable antibiotic plus our blood cleansing, alam nyo, nakapunta ng CR, nakatayo. Kaya sabi nung staff ko, nakakalakad naman pala nagbuhat-buhat pa ako kanina. Sabi ko, hindi yun nakakalakad kanina kasi sobrang tigas nung lower extremities niya. Ngayon na lang yung nakalakad nung natapos yung first day session niya. So, I am just sharing to you yung mga dramatic effect na na-experience namin sa pasyente. Kahit isang araw pa lang po, may improvement na ho ang pasyente. While taking different kind of antibiotics,
orally for a short period of time, wala po, parang gaw-gaw, wala man hong naramdamang improvement ang pasyente, no? And may iba rin hong mga clinic na napakaingat nila, sabi napakatipid ho ng pagbibigay nila ng antibiotic, which is hindi naman ho dapat. Kasi for example, if you give antibiotic to a person na asthma lang, wala naman pala siyang infection, allergy lang yung asthma niya, wala naman hong harm, nakainom ka ng antibiotic. O alin ang mas dangerous? Yung may pneumonia pala ang pasyente, inakala mong bronchitis lang, hindi ka nagbigay ng antibiotic. O paano yung pulmonya, di namatay ang pasyente. While nakapagbigay ka ng antibiotic, yung pala naman hika lang at allergy. Wala naman hong harm sa pasyente yun. Hindi naman ikamamatay ng pasyente yun. Wala hong harm. And actually, makakapatay din ho yun ng mikrobyo sa ibang part ng katawan ng pasyente. Kahit na ho, alimbawa, wala naman palang pneumonia ang pasyente. Kung may UTI siya, so yun ang tatamaan ng antibiotic. So, basta ho, yung pag-take ng antibiotic, tuloy-tuloy. And tapusin kung ilang araw talaga nararapat. Kaya ho ako sigurista ako, no? Doon ka sa mas malaki ang benefit na makukuha ng pasyente at yung maiaalis mo ang pasyente sa danger of what? Danger of death. Kasi ang infection ho, hindi ho tayo uurungan yan. Naghihintay lang ho yan na mag-back out tayo, ilampas natin yung oras, putul-putulin yung gamot, maikling gamutan. Ayun, nagkakaroon ho sila ng chance na magparami, mag-multiply, and umiba ng forma. Para ho pagbalik ng antibiotic, magkakamouflage ho siya. Hindi na siya kilala ng antibiotic natin, pero kilala niya yung gamot natin. So, ganun ho maglaro ang mikrobyo. Kaya lang, ito hong mga germs na to, kapag ka nasa mga critical and major parts of the body, like the lungs and the heart, it is very deadly. Like, ayun na nga ho, kung may pneumonia, which is very deadly, nakatawid sa puso, lalo hong deadly. Tapos hindi mo binigyan ng antibiotic or hindi mo nalaman na may pneumonia kasi hindi ka nag-auscultate. So, bad na bad ho. Actually, hindi mo matatawag na check-up ang isang pagkikita ng doktor at pasyente kung hindi mo inauscultate. Why? Ang kompletong check-up, inspection, so tingin ng doktor sa pasyente, kung ano ang kulay, maputla ba yan, and others, history taking, vital signs, auscultation, kasama ho yan sa physical check-up na sinasabi. So, how can you call it a physical check-up kung hindi mo in-auscultate ang pasyente at nagkwentuhan lang kayo at nagtanungan ng history? Hindi ho yun matatawag na check-up. Yung ginawa natin during virtual, during pandemic, hindi ho check-up ang tawag doon. Na hindi mo makuha na ng actual BP, hindi mo ma-auscultate ang pasyente. Paano mo malalaman kung may asymptomatic na pneumonia, hindi mo pinakinggan ng likod kasi virtual lang kayo. Di ba? Kaya ang daming namatay nung panahon na yun. Pero sa clinic ho namin, nakatayo kami. Hands-on ho kami sa pasyente. Never ho kami nagsara ng aming clinic. Because we have our blood cleansing program, high-dose vitamin C, ozone, ultraviolet, laser, that can kill other kinds of germs other than bacteria. So, ganun po. Now, pagdating sa urinary tract, at the first sign of infection, mix a cold and frothy drink with baking soda. Ang baking soda o sodium bicarbonate po yan, no? So, mag-dissolve daw ng 1/4 teaspoon, so 1/4 teaspoon ng baking soda sa 4 ounces of water. Kasi yung baking soda o sodium bicarbonate will help create a more alkaline environment in the urinary bladder, making it more difficult for bacteria to thrive. Yun nga ho. Hindi ho mabubuhay kasi yung bacteria sa alkaline environment. No? Yun ho ang effect noon. So, binago mo yung environment. And throughout the day, a glass of water every hour or so, when you flood your urinary tract with water, you flush out bacteria. Also, the more water you drink, the more you dilute your urine. So, less irritating daw po yun.
Ang cranberry juice syempre UTI ito. Papasok ho again si cranberry juice because it does help women get rid of urinary tract infection faster because it also helps prevent them. So, halimbawa, umiinom kayo ng cranberry juice, wala naman kayong UTI. For prevention ho, pwede rin. And there's nothing in the juice to stop bacteria from multiplying. Pero ang ginagawa ho noon, it does contain an acid that prevents the bacteria from sticking to the lining of the urinary tract. So wala hong content ang cranberry to kill bacteria. But meron ho siyang acid na nakaka-prevent na dumikit o mag-stick yung E. coli sa lining ng urinary tract. No? Hindi ho siya nakakakapit, nalalaglag ho siya. So kaya effective ho ang cranberry. And of course, if they don't stick, pag hindi sila dumikit, they are easily flushed away by your urine. Pag uminom ho tayo ng marami, mafa-flush out ho si bacteria. So, drinking an 8-ounce glass daily, both as a way to prevent or prevention and also to treat them. Pero regarding water, hindi ho tayo laging 8 glasses. It depends on our body weight in kilos. Halimbawa, 60 kilos times 50 divided by 250, yung number ho dyan equals the number of glasses a day for you. So, aside from cranberry, sodium bicarbonate, we can also use garlic tea. So, garlic contains a powerful bacteria-killing compounds that makes it ideal for bathing the bugs that causes UTI. Magpeel ho ng couple of fresh garlic cloves. So, ilang butil ho ng garlic, durugin po and drop them in lukewarm water. Then, let them steep, palamigin ho for 5 minutes. And alternatively, you can make a tea by stirring a teaspoon of garlic powder in hot water. So, para ho kayong gumawa ng tsaa. Tubig ho plus yung dinurog ninyong garlic powder. Mas maganda ho hot water. So, tsaka nyo palamigin. Also, golden seal po. So, yan ho ay isang natural herb, natural weapon against E. coli bacteria. Since ang pinaka-common hong bacteria causing UTI is E. coli, Escherichia coli bacteria. And the culprit behind so many cases of UTI. It not only fights the bacteria but also stimulate your immune system and help heal inflammation in the urinary tract. So, ang dami niya hong function. So, hindi lang ho nilalabanan niya ang bacteria, na-stimulate pa ho niya yung immune system natin and napre-prevent niya ho yung o nahihil niya yung inflammation sa ating urinary tract. So, golden seal, 500 to 1,000 milligrams of golden seal root extract once a day for up to 7 days. No? So, 500 to 1,000 once a day. And also, makakatulong din ho ang vitamin C, vitamin A, and bioflavonoids. All render your bladder more impervious to clinging bacteria. So, 1,000 to 1,004 milligrams ng vitamin C and 300 to 600 milligrams of bioflavonoids. Pagdating ho sa vitamin C, kasi ho 1,000 to 1,004 ho ito, mega dose ito. Please drink or take the alkaline form, which is sodium ascorbate. Do not take ascorbic acid because lalo ho kayo magkaka-kidney stone because of the binder of the tablet. Usually, ascorbic acid is in the form of tablet and may binder ho yan. Yun ang nakaka-kidney stone. Lalo na ho pag megadose tayo. Siyempre ho, pag may mga infection tayong ginagamot, we use megadose of vitamin C. And helpful dose ng vitamin A is 50,000 IU daily. But this much can be toxic over a long period and requires doctor's supervision. Pagka ho yung underwear natin is warm and damp. Also, it has an ideal breeding place for bacteria.
So instead of synthetic, wear loose-fitting cotton underwear that breathes. So pag mga underwear ho, dapat cotton. Wag ho yung mga synthetic na mga madulas. And also, sa male wala hong problema. So sa female ho may problema. Kailangan ho ang female nagti-tissue. Hindi ho enough na gumamit kayo ng panty liner. Because, of course, ang women pag umihi, nababasa ho yung sides ng vagina. So kailangan ho i-dry. I-dry yun ng soft tissue. Kasi ho, pag yan hindi winipe ng tissue, of course, warm ho siya and damp. So tutubuan ho ng bacteria which will cause UTI. Kaya ho, hindi enough magpa-panty liner lang kayo para ma-absorb yung damp. Kasi ho, yung mga sides hindi nyo makukuha. So mag-UTI pa rin ho kayo. And also another thing, ang women, kasi nga ho, we have 3 opening. So from the back, posterior, we have the anus. Doon ho lumalabas ang ating bowel movement. Papunta ho sa harap, we have our vaginal opening. Doon ho lumalabas ang ating baby and monthly period. And yung pinaka-front is the urethral orifice or urethral opening. Yung labasan ho ng ihi. Okay. Pag nagpupuho ang woman at hinatak ang tissue paharap, makokontaminate ho ang vaginal and urethral opening. So, pwede ho kayong magka-UTI galing sa bacteria from the anus, papunta hong vagina, papuntang urethra, ihian. And ang E. coli ho is the normal flora of the colon. While, pagdating ho sa ihian, hindi ho normal flora ang E. coli. Pathogenic bacteria ho yan because that is the most common bacteria causing UTI. Wag ho paharap. Ang hatak ho ng tissue pag nag-wipe kayo pa sides or palikod. So, although sinabi na ho natin yan for several times, there are some women na hindi ho alam yan. But for those women who doesn't know that and it is the first time that you hear this thing, yun ho ang gawin ninyo. Ang laki ho ng baka ho isa to sa reason kung bakit paulit-ulit ho ang urinary tract infection ninyo. So, Ivy? Para dun po sa mga nais magtanong, mag-text po kayo sa 0918-837-4827. Usapang KKK with Dr. Irene Lim. Welcome po muli sa Usapang KKK. Ako po si Ivy at kasama pa rin natin si Dr. Irene Lim. Doc, tanong ni 8151. Doc, anong magandang kainin or inumin para gumanda ang pagdumi ko? Of course, kailangan yung mga rich in fiber, which is fruits and vegetable. Increase your water intake. Specifically on fruits, papaya, watermelon, grapes, prunes. Pwede ka rin mag-seal yung fiber. Walking, no? Kasi yung exercise, nakaka-move ng ating abdominal muscle. So, mas nakakadagdag ng urge para dumumi. But if still, hindi pa rin nakuha, mas maganda punta ka sa amin, magpa-detox program ka para malinis natin yung mucoid plaque sa side ng colon mo. And also parasitism can cause constipation. So, mas maaayos natin yan kung mag-a-undergo ka ng detox protocol and blood cleansing program kasi may kasama na rin yung for parasites, no? So, ang tayong oras, so mangyari po lamang na kayo magpalista kung kayo magpapa-check up. So, Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati, Salamanca Street, corner Kalayaan Avenue, Makati City. So, ang landmark natin is along Makati Avenue, yung corner General Luna Street. Everyday po bukas ang clinic, pati na rin Saturday and Sunday and even holidays. Kailangan lamang ho magpalista kayo ahead. Ay, yung mga numero. Pwede po kayong tumawag sa 546-9412 at 0922-875-2899. Pwede rin po kayong mag-text sa 0925-896-14
0917-810-1689 at 0917-810-6169. Prevention is better than cure and health is the best investment. Regaluhan niyo po ang inyong sarili ng pagpapacheck up para ma-auscultate namin ang likod ninyo at maagapan kung kayo po ay may asymptomatic or walking pneumonia. Sabayan niyo rin po ng detoxification and blood cleansing program plus vector scan. On promo pa rin kami. So, yung dalawang procedure na yan ang mag-a-address sa root cause ng halos lahat ng sakit. So, para naman po doon sa wala namang karamdaman at gusto lamang magpaputi at magpaganda, meron ho tayong beauty drip. And paki-like, share, and subscribe po. I-type nyo lamang ang Dr. Irene Lim both sa YouTube and Facebook. Please like us on Facebook. Ang account po natin, Klinika Medica 101. Maraming salamat mga kapanalig sa pakikinig sa amin sa hapong ito. Abangan niyo po muli kami bukas, alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon sa programang Usapang KKK. Kasama natin si Dr. Irene Lim. Ako po si Ivy at sumayin niyo ang katotohanan. Salamat po.